Patuloy pa rin ang gantihan ng Iran at Israel sa iba't ibang lugar sa Middle East. Sa Saudi Arabia, inatake ng Iran ang US Embassy at isang oil refinery. Ang Israel naman nagpaula ng missile sa ilang bahagi ng Lebanon. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Reynel Pawid. Reynel, masasabi ba nating lalong lumalala ang tensyon? Jiggy, wala ngang senyales ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sa katunayan, yung US Embassy doon naman sa Riyadh, Saudi Arabia ay pinaulanan din ng drone at missile nga nitong Iranian forces. Wala naman nasaktan doon sa pangyayari pero yung mismong struktura o yung mismong embahada ay nagtamo nga ng minor damages at nagkaroon din ng sunog maging doon sa mga katabi nitong gusali. Sa Riyadh, sa Saudi Arabia pa rin, yung isang domestic oil refinery group naman ay pinasabugan din at nagkaroon nga ng sunog dito. Pero tiniyak naman ng Energy Ministry nitong Saudi na hindi nito maapektuhan yung supply ng langis doon sa lugar. Sa Kuwait naman, Jiggy, 3 US fighter jet yung aksidente ngang tinamaan o pinatamaan nitong Kuwaiti Air Defense System. Sabi naman ng US Command ay nakapag-eject o ligtas na nakaalis doon sa fighter jet yung 6 na sakay nito. Yung Kuwaiti authorities, inamin naman yung kanilang pagkakamali. Jiggy. At Reynel, paano ang sitwasyon sa Israel kung saan marami din yung mga kababayan natin doon? Jiggy, sa Israel naman ay gumanti na nga ito ng putok doon naman sa Hezbollah group doon sa may Lebanon. Pinuntiryan nila yung command center at yung weapon storage facility nitong grupong Hezbollah doon sa southern Lebanon kung saan nga nagkukuta itong mga grupo na ito. Yung mga Pilipino roon ay nagkukumahog na rin na makaalis nga doon sa southern part at lumipat na doon sa capital na Beirut. Jiggy. At yun nga, malawak yung sakop ng labanan na ito, yung palitan ng mga rockets, mga missile. Kumusta yung lagay ng mga Pilipino doon? Jiggy, pagdating naman sa lagay ng mga Pilipino doon sa may Lebanon, kanina ay eksklusibo tayong nakakuha ng impormasyon, fresh from the ground doon mismo sa may community leader doon sa may Beirut na si Miss Myra Aragon. Ang sabi niya, 31 doon sa ating mga kababayan nga yung lumikas na, pero hindi doon sa mismong embahada ng Pilipinas, kung hindi doon naman sa may mga church shelter, doon sa mga simbahan sila lumipat. Jiggy, bakit? Dahil itong mga Pilipino na ito ay makukulit daw at ayaw nga magpatinag dito sa nangyayaring pagsabog na ito. At sabi nila na pagka hindi sila doon sa embahada tumuloy, ay makakalabas-masok pa sila doon sa temporary shelter doon nga sa mga simbahan. Dahil nga during the past 48 hours, kahit nga may pagsabog, ay pumapasok pa rin sila sa kani-kanilang mga trabaho. Jiggy. At sa sitwasyon ngayon ay anong alert level na at anong ibig sabihin nito? Jiggy, yung alert level, linawin natin ito dahil nagkaroon nga ng kaguluhan sa pagitan ng DFA at ng DMW kahapon. So ito yung susundin natin. Per DFA, yung alert level 1 ay tinaas na nga sa Jordan. Alert level 2 naman doon sa Israel, sa may West Bank at maging doon nga sa Iran. Pag alert level 1 ay pinapayuhan muna yung mga kababayan natin doon na mag-ingat. Alert level 2 naman ay hindi muna pinapahintulutan yung mga non-essential travel. So ibig sabihin, yung mga dapat lang lumabas ay mga kukuha ng pagkain, gamot at pupunta nga sa mga pagamutan. Alert level 3, doon naman yan sa may Iraq at Lebanon. At yun nga, mandatory repatriation yung para dyan. Alert level 4 naman doon sa Syria at Yemen kung saan kinakailangan na nga na umuwi na ng bansa itong ating mga kababayan. Jiggy, puntahan naman natin yung mga kapatid natin doon sa may Middle East. Nakakuha tayo ng impormasyon na doon sa may UAE ay yung ilan ay tinitignan na rin yung posibilidad nga ng paglipat doon sa mas ligtas na Gulf state, which is yung Oman at yung Saudi Arabia. Dahil yung Oman at yung Saudi, per information dito nga sa DMW, sila pa lang yung kahit papano ay may konting bukas na airspace. Ibig sabihin may mga flight dyan sa mga lugar na yan. Pero Jiggy, hefty yung amount o mas malaki yung kakailanganin ng mga kababayan natin. $350,000 o 20.4 million pesos yung kakailanganin para pagdating sa Oman o Saudi ay makasakay sila sa private jet papunta nga ng Europe at from Europe ay lilipad na sila papunta sa Asia. Jiggy. Yan pong ulat ni Reynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.